dyan sa Korte Suprema dahil sa ICC. Yeah, mga yawa dyan sa Supreme Court, wala na dahil wala na nga si Pangulong Duterte dyan eh. Kahit na ano pa sabihin ng Korte dyan sa atin, ipalabas na si Pangulong Duterte, ganyan, kahit sabihin ng Korte, dahil, for whatever, sabihin ng Supreme Court, ilabas nyo na, i-release nyo na si Pangulong Duterte. Susundin ba yan? Ha, mga bugo? Susundin ba yan sa Korte Suprema? Sabi nga kahit 1 billion ang perma, kahit isama pa ang buong perma ng mga alien sa ibang planeta, mga kababayan, kahit iutos ng Supreme Court, kahit umiyak tayo, magwala tayo, pag ayaw ng ICC, i-release ang PRRD. Dahil nakipagsabuatan na nga ang mga bangag. Hindi mapipigilan o hindi mai-release sa kadyotahang resolusyon na yan. Saan nyo gagamitin yan? Ha, mga putang ina ninyo, kayo. Akala nyo kayo lang magmura marunong malutong? Ako ang, ako ang promotor ng malupit na mura, mga jutang dyan na kayo. Nasobrahan ba kayo dyan sa pagpapatusok dyan kay Baker? Ayan, i-adsa natin. Nagpaparepair kayo ng mga nguso nyo, ng mga mukha nyo, pati bilat nyo siguro, nasobrahan na sa formalin, sa katutusok. Wala po mga kababayan, sa mga nagpapapir ng mga OFW, binibiktima kayo. Makinig kayo kay Maharlika. Okay? Dahil kahit kailan, kunin ko lang yung sash natin. Okay? Alam mo, busy ako kanina, nagtayo ako ng Christmas tree eh. Nagtayo ako ng mga dekorasyon na ganyan. Na kasi tapos na ang mga Asuot ko itong vindicated ko. Diba? Asuot natin si vindicated. Miss Vindicated. Mga kababayan, wala na pong saysayan para makinig kayo sa akin. Dahil dito, sa totoo tayong lahat, binababoy kayo ng mga, kung nagpapanggap na suportado daw si Pangulong Duterte. Kahit po gumulong yung mga alpot, kahit magpaitot sila, kahit sakmalin nila ang buto ng mga Supreme Court justices dyan, mga hinayo pa kayo, hindi na mailalabas, wala nang saysay ang gagawin ng Supreme Court. Dahil pinagkanulo na nga nila si PRRD eh. Anong kadyotang signature campaign na yan? Diba? Paano mo pipigilan yan? Pag-arrest kay Pangulong Duterte, bobo ba kayo? Na-arresto na nga PRRD, nakakulong na, na-detain na. Nagdunong-dunungan kayo? Tapos ngayon, sabi ng ating Team Alindog, nagpo-post daw sila na kailangan mag-explain si Kaufman. Dati inaway-away nyo ko, mga hayop kayo, na binubolja kong bugo na Kaufman. Ngayon, sasakay na naman kayo doon sa narrative ko na talagang walang kwenta yung yung Kaufman na yan. Sobrahan na kayo sa katutusok sa pagre-retoke ninyo. Sabi ko, kahit hamalon nyo ang buto ng mga justices, kahit ipatuslok nyo lahat, pati sakipay nyo, mga yawa kayo, hindi na mailalabas si Pangulong Duterte when it comes to that kadyotahang, urgent request for resolution, biga-biga, alpot-alpot, patutot. Diba? Wala na yan. Sabi ko nga mga kababayan, kung bagong inaresto si Pangulong Duterte, yan, applicable yan. Diba? Sabi nga ni Sin, pati nga habeas corpus wala nang saysay after 8 months. Yes. Diba? Hingin pa yung mga ID lahat. Wag kayo, sabi ko sa inyo, sa akin kayo makinig. Dahil Miss Vindicated, wag din sa mga alpot, ginagamit ang pangalan ni Pangulong Duterte. Kayo nga, mga lawyer na kaibigan ni Duterte, pakasuhan nga itong mga putang inang ito. Diba? Anong urgent request? Sa aresto, na-aresto na nga eh. Diba? Anong na-request dyan sa Korte Suprema na yan? Hindi nga siya nabigyan ng interim release ng ICC. Diba? Dahil unang-una, palpak si Kaufman, walang medical result, si PRRD, next month pa daw. Kaya mag-apply na naman tayo ng putang ng interim release na yan. Sabi ko ngayon, kapangyarihan ako nadudukot dyan kay PRRD eh. Diba? Kung may pakpak lang ako, matagal ko nang dinukot yan dyan. Tapos yan, gagamitin nyo na naman? Anong kadyotang petisyon na yan? Diba?
Ano ito, mga kababalangga? Alam niyo, my God, dininay na tayo. Nakulong na si PRRD. Pepetisyon ka pa sa Korte Suprema. Wala nang kwenta yan. Kahit nga yung mga hearing-hearing dyan sa Senado, resolution na panawagan sa CICC. Wala nang saysay ang mga resolution. Kahit saan tayo sa Pilipinas. Dahil nga kinidnap na si PRRD. Ang proseso sa ICC na, sa kadyutahang chamber eklabush, Rome Statute ek. Sabi ko, pati mga alien, pati mga patay, buhayin at papirmahin, hindi na yan, mga kababayan. Yang form na yan na humihingi ng inyong mga, ng inyong mga identification, saan gagamitin yan? Pagkakwartahan kayo, ibebenta kayo? Wala nang power ang Supreme Court na yan, mga kababayan. Ngayon, ano ang pwede nyo gawin dyan? Sa lahat ng kumuha, ng kinuwaan, okay, unang-una, tignan nyo yung papel, bogus. Tignan mo yung papel na yan na pinapakita ko sa inyo. Bogus, di ba? Sinong, napag-usapan na natin yan the other day. Sino ang kumukuha ng data na yan? Anong organization? Di ba? Kasi sinasabi din, syempre kumausap tayo ng kaibigan nating abogado, di ba? Yan ay paglabag sa Data Privacy Act, RA 10173. Pwede sila talagang kasuhan dyan, mga kababayan, dahil kinuha nila name, address, phone number, ID pa, ID ng school, tawag dyan, school ID, tsaka what else ang kinuha nila? Tingnan ko. Mga kababayan. Okay, ano pang kinuha nila? Yan, mga ID na ganyan. Alright? Anyway, mga palangga. So ngayon, ang ginagawa ng mga yawa na ito, mga pagkababayan, subject for request, urgent request for resolution, petitions concerning the arrest of former Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Yun ang purpose nila para isubmit doon sa Supreme Court. Ngayon sabi ko nga, 'di ba? Sino ang nagko-control ng data na yan, ng privacy ng mga tao, ng mga information ng mga taong pinagkukuha nila? 'Di ba? Sino ang magtatago o safekeeping bang term doon? Anyway, saan i-store? Saan itatago yung mga impormasyon na yan? Sino ang responsableng tao? Yun nga sinasabi ko, di ba? Sino yung data controller? Di ba? Wala nga nakalagay dyan sa sa checkbox sila. Tignan niyo. Okay? Na nag-a-agree ba sila? Tignan mo, oh. May nag-a-agree ba? Dapat may nag-a-agree ka ba dito? 'Di ba? 'Di ba usually pag may pinipirmahan tayo na na mga dokumento, may agree or no sa kinukuhang impormasyon. Walang line na ganun, 'di ba? Hindi pa pwede sapilitan? 'Di ba? Paano nila i-secure yung information ninyo? Paano, sabi nga ng Team Alindog, ano yung safety measures? Paano nyo, ano yung safety measures? Tapos, let's say, for example, na-realize ng pasyente, ng respondent, na ay, teka muna. Diba? Saan ko ba ito makikita, itong mga information ko pag gusto kong i-double check kung ano ba itong napirmahan ko? Kasi, papel lang. Ayan, nakita nyo, isang papel lang. Tapos hindi natin alam anong agency, anong organization ang kumukuha nito. Sino nag-iingat ng mga data? Let's say, for example, nagbago ang thinking mo later on, yung mind mo. Ay, teka muna, nagbago isip ko, napilitan lang ako. Paano ko i-withdraw itong information na binigay ko sa iyo? Diba? Kaya pwede yan ireklamo sa National Privacy Commission. Pwedeng ireklamo, pwede silang kasuhan, mga kababayan, dahil yan ay pwede talagang nilabag. Malinaw pa sa sikat ng araw na nilabag nila yung Data Privacy Act. At sabi ko nga, wala na pong saysayan. Wala nang saysayan pagdating sa Supreme Court. Sabi ko nga kanina, wala na tayong habol dahil pinakidnap na ni Bangag, mga kababayan. Yan ay illegal nilang ginagawa.
Sinong kumpanya, anong NGO, anong organization, anong kajotahan. Mga kababayan, anong kajotahan ang kanilang ginagawa kasi wala kang hahabulin eh. Sinong hahabulin mo? Pag may nag-leak, maya-maya may nagte-text na sa inyo, o pwede ka bang ano, 'di ba? Ang dami pa naman sa atin ngayong mga scammer. Magte-text ng ganito ganyan, padalan mo ako ng pera. Hindi lahat ng ating mga kababayan ay na brilliant or alam nila kapag niloloko sila. Mamaya mabwisit lang sa inyo yung mga alpot na yan o gano'n-gano'n, tatakutin kayo. Ito yung maangas na si Petra, gano'n, itakutin ko nga to. Di ba mahilig sila manakot ng ganyan? Di ba? Dapat pinaliwanag nila. Ano yung purpose? Ayan, yung petition nga sa Supreme Court. Yun nga, sabi ko nga, outdated na yan. Wala na yan, invalid na, wala nang saysay. Kasi nga, nakidnap na nila si Pangulong Duterte. Walang security measures, walang agency kung sino nagpapakuha, wala ring contact person. Tignan nyo, may contact person ba yan? Diba? Yung form na yan, may kopya ka ba na, ito, nag-present ako ng ID ko na ganito, ganyan. At least man lang, may duplicate copy, yung pinagkuhaan nyo ng information at alam ng tao kung sinong hahabulin niya kapag sakaling may nambwisit sa kanya. Maramot, may tawag sa phone number niya, pwedeng takutin, o magbigay ka ng 1 milyon. Si Alpot ito, kung hindi, dudukutin ko yung anak mo, alam kong address mo, number 101, chuchu-chuchu. Diba? Nakita niyo mga kababayan ang ginagawa ng mga hinayupak na ito? Budol, bugo, walang transparency kasi mga kababayan, hindi nyo ba ang hirap kasi sa ating mga Pilipino yung iba, lalo na yung, kasi kaya nga kayo binibiktima ng mga kawatan, ng mga politiko, kasi yung mga mahirap nating kababayan, lalo na yung mga nasa, yun ang sinatawag nilang nasa marginalized or poorest of the poor. Kayo ang laging biktima. Kasi hindi kayo nag-assert ng right ninyo. Perma lang kayo ng perma. O sa bagay, siyempre ginamit si Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung anong sinabi nila exactly dun sa perma. Siguro pwede sabihin na, pumirma po kayo para mapalaya natin si PRRD, ganyan. Baka pwedeng ganon. Hindi natin alam kung anong pinagsasabi ng mga putang inang ito. Di ba? So yun mga kababayan. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi natin alam kung pagkakitaan nila, ano pang gagawin nila dito? For election purposes sa 2028? I don't know. Kasi sabi ng Team Alindog ko, baka tumakbo sila sa party list or whatever. Wala naman tayong pakialam doon. Kalayaan nila, tumakbo sila hanggat gusto nila. Pero yung eto, gagamitin tayo, kami naman tayo. Lahat na lang ng kaputahan ginagawa nyo kay Pangulong Duterte. Matapos na expose ang private part ni PRRD ng Alpot. Ngayon, eto na naman, expose na naman. Resolution na naman sa Supreme Court. Chucho. Uy, may abogado ba dito? Alam niyo sinasabi ko? Hindi tayo nagsasalita dito na wala tayong basihan. Ano itong mga nagsusuporta kay Inday Sara? Ginagamit lang, sabi nga ng Team Alindog, pumunta pa sila sa Davao kasi, sa Davao para magsip-sip doon kay Labasti, kung ganito, para kung sakaling napalaya si Pangulong Duterte, sila ang una, naka-celebrate ang mga giatay doon sa pamilyang Duterte. Feeling pamilya, mga yawa na ito, mga kababayan. Di ba? Yung resolusyon na yan, hihilingin mo lang kapag, yan sabi ko nga kay Senator Bato at kay Senator Bongo, applicable yan. Kasi hindi pa nga hindi pa nga siya hindi pa nga siya what do you call it? Naaaresto. 'Di ba? Sobrang pambubudol ang ginagawa sa inyo. Mga kababayan, kaya nga nandito ako taga Boljak. Sige nga, tanong mo sa mga buwaka ng inang yan. Sino ang mag-iingat o magpo-protect sa inyong mga impormasyon? Meron ba silang opisina? Meron ba silang data controller? Mga alpot lang sila Di ba? Patuslok lang na ng patuslok yung mga mukha nila, pati kipayata nila, pinapatuslok nila. Wag po kayo sa aking mga palanggang mga OFW, pare-pareho tayo na sumusuporta kay PRRD. Pero wag po kayong tanga ha. Kasi binababoy kayo ng mga yawa na ito. Tinatarantado kayo ng mga buwaka ng ina. Pwede nyong bawiin yan. Diba? Ireklamo nyo. Alam nyo, pwede nyong kasuhan. Baka magkapera pa kayo dyan.